Hello guys! Share ko lang sa inyo ang one of the best places to visit in Belgium is Dinant, famous for being the hometown of the man who created the saxophone Adolphe Sax. Pero bago yan, sakay muna tayo ng tren from Leuven to Dinant. 2 hours ang biyahe, kami yung naunang sumakay dyan kasi maaga pa kaming umalis ng bahay around 6 a.m. papunta ng train station. Siyempre, mahirap nang maiwanan ng tren at para maaga rin kaming makauwi. At chinecheck pala nila dito ang ticket na binili nyo. Sa online kami bumili ng ticket, buy your train tickets in advance para kahit papaano may discount ka. Alam nyo ba dito sa Belgium na there are more than 3,800 trains a day ang dumadaan sa 550 stations and stopping points, servicing 750,000 passenger journeys per day. At yan pala yung view sa labas, kaya hindi ka maboboard sa biyahe kasi marirelax at mai-enjoy mo ang biyahe. And dalawang sakay pala kami dyan, bumaba kami ng Utinis to Dinan. And that's it, enjoy nyo muna ang view. Hi! Sa wakas, nakarating din sa Dinan after 2 hours na biyahe. Pansinin nyo guys, ang dami kayong makikitang saxophone around the city, especially the main bridge with 28 colorful saxophones. Each represent a country of the European Union. And also Dinant is known for breathtaking scenery na may malalaking bato. And the most iconic building of Dinant is definitely the Gothic Cathedral that dates back to the 13th century. It has a long and interesting history and it's known for its round pear-shaped bell tower. Kaya kung andito ka sa Europe or Belgium, try nating i-explore ang Dinant. Ang next naming pupuntahan ay ang sa taas ng Citadel. Ayan, nagbayad muna ang asawa ko dyan ng entrance fee for 2 person. 24 euro din ang binayaran. Alam nyo ba guys, dito sa Belgium halos may bayad pagka gagala ka. Pera na lang ang park at ibang museum libre lang. May option ka kung gusto mong sumakay ng cable car pataas para makita mo yung overlooking ng Dinan or umakyat sa hagdan for 408 steps. Siyempre, naghagdan kami para ma-experience din namin. At yan na yung taas. Ayan na yung makikita nyo dito. Ang Citadel pala ay ginawang Museum of Weapons and History over a century ago, kaya bawat chamber dyan ay parte ng history nila, especially noong World War II. Pinakita dyan kung anong mga ginamit nila ng mga weapons para makasurvive sila sa war at kung ano yung pamumuhay nila dati. Grabe yung experience namin dito, nakakakilabot at paano na lang kung nabuhay tayo dati sa war. Kaya pasalamat na lang tayo, wala nang war ngayon. Yan pala yung mga ginamit nila noong war.
Uy, kaya mga ano. Hindi, mga poison. Poison. Kasi si dati yung ano. Oh my. Yep. Halika. Hello. Nilo. Ako Ayan, after naming makalabas doon sa may tunnel na may mga hagdan, nakakahilo. Kaya dito naman tayo sa mga weapons na mga ginamit nila during war. Ayan, parang mga totoong tao. Yung mga nakatayo na yan. Ayan, may telephone pa. At ganyan yung mga suot nila dati. Ayan. Ayan, dyan naman tayo sa mga kagamitan nila pagka may kasalanan ka nung panahon, pupugutan ka ng ulo at kamay. Ganyan pala ang itsura ng presinto dito. May mga tao pang nakahiga, akala mo totoo. Ayan, buti nakalabas na kami. Enjoy naman natin yung view dito sa taas. Ayan, natapos na tayo sa taas, kaya sakay na tayo ng cable car. May mga fear of heights pa ata yung nauna sa amin.
Thank you for watching.